May tanong sa akin, Sir, legit po ba to? Please hide my identity. Na-stress na po ko. Ikaw ay pinapatawag sa MTC Branch 31, Room 318-2319 on August 19, 2026 at 4 p.m. Case file number 7182-461A para sa kasong abandonment of account at small claims laban sa iyo mula sa Bugok na Ola 1 at Bugok na Ola 2. Ang hindi pagdalo ay ituturing na contempt of court at maaring magresulta sa warrant of arrest at pagkakakulong ng 6 months hanggang 1 year. For payment arrangement and other concern, tumawag sa numerong ito. Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, alamin po natin kung may katotohanan po yung natanggap na mensahe po ng isa po nating manonood, no, na meron na raw pong isinampang kaso sa MTC na abandonment of account at small claims. And pagka raw po hindi dumalo, magkakaroon daw po or ituturing na contempt of court at mayroon pang posibilidad na makulong. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po yung maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga videos based on my experience at syempre po sa ating pong pagsaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong mensahe. So, ang sabi nga po nung isa nating manonood, tinatanong kung legit po ba daw yung pinadalang mensahe and na-stress na daw po siya. So, ito po yung laman ng mensahe. No? Ikaw ay pinapatawag sa MTC Branch 31, Room 318-319 on August 19. Nakalipas na po ito, no? At 4 p.m. with the case file number na 7182-461A para sa kasong abandonment of account at small claims laban sa iyo mula sa yung OLA po, bali dalaway OLA. Tapos ang sabi, ang hindi pagdalo ay tuturing na contempt of court at maaaring magresulta sa warrant of arrest at pagkakakulong ng 6 months hanggang 1 year. Tapos meron nung kasunod na for payment arrangement and other concern, tumawag daw po sa numerong ibinigay. Okay. Ito lamang po ang isasagot natin dyan. Kasi nai-stress kayo, relax lang muna. Okay? Pagka ho ganyan nakaka-receive tayo nung sa tingin ninyo, ikaka-stress po ninyo, pakalmahin nyo yung sarili po ninyo. No? Kasi unang-una, may utang na tayo. Tama, di ba? Problema na yun eh. Tapos, babasahin pa natin ng babasahin yung mga ganitong klase ng mensahe, talagang may stress tayo. Okay, ngayon po alamin po natin kung ito po ba ay totoo. Kasi ito yan, ha? Meron daw pong, kasong isinampa sa MTC, pero na-receive nyo SMS. O, dun pa lamang po, magtaka na kayo. Kasi po, no, pagka po may isinampang kaso laban sa inyo, hindi po SMS ang matatanggap po ninyo. Summon. Okay? Ang summon po is legal na dokumento po yan mula po sa korte, no? Na dinadala po yan personal ng kanilang mga tauhan, kagaya po ng sheriff. Ipapareceive po sa inyo. Okay? Ang pag-iimbita ho hindi basta-basta sa korte. Tsaka unang-una po, okay? Sentido common. Ito ho, legal ho ito. Bago po makapaghabla yung mga lending, financing, bangko, at even yung mga bugok at abusadong online lending apps, no? Pwera yung illegal, ha? Dapat yan, meron muna kayong na-receive na demand letter, na legitimate. May na-receive po ba kayo? Yun muna ang tanong ko. Kung wala ho kayong nare-receive na demand letter na legitimate, hindi yung pananakot letter, ha? Wala ho katotohanan yan. Kasi po, isa yung demand letter, okay? Na requirement ng korte para po mapatunayan nila na sila po ay gumagawa talaga ng tamang paniningil. Okay? Kasi ang ginagawa nila sa inyo, ito pananakot to. Hindi ho magpapadala ng SMS sa inyo ang MTC. Okay? Ito po ang MTC is Municipal Trial Court or
Metropolitan Trial Court po. Pwede kasing, either or pwede siyang tawagin. So, pero, diyan ka magtataka. Okay? Ang kaso po is abandonment of account. Okay? There's no such thing as abandonment of account. Okay? Wala akong ganong klaseng kaso. Yes, small claims maaari. Diba? Pero dapat, meron kayong na-receive muna ng demand letter at meron kayong na-receive na summon. Di po ba? May kopya dapat kayo nung complaint. Hindi po pwedeng ganyan. Magugulat ka na lang, may SMS kang nare-receive. Tsaka, eto ho, sisiguraduhin ko sa inyo. Nag-pass due kayo kahapon. Sasabihin nila, nasa small claims court na ho, bukas. Ganon sila kabilis magdemanda. Di ba? Kaya hindi ka panipaniwala ho eh. O, ito pa ho sinasabi, pagka daw po hindi nyo dinaluhan o di kayo nagpunta, meron daw pong o maaari mai-contempt of court. Paano kayo mai-contempt? O, kung wala naman talagang kaso na isinamba. Diba? Tapos sasabihin, meron pang warrant of arrest. Di ho ba? Halatang halata po ito'y pananakot. Okay? Meron ho tayong prohibition on unfair debt collection practices ng SEC. Maliwanag po doon, bawal ang harassment, bawal ang pagpapanggap. Ito po, nagpapanggap sila galing ng RTC. Sila rin po ang nagpadala niyan. Kaya nga ho, ang gulo-gulo, di ba? Walang kasense yung mensahe. So, kahit po magpunta kayo sa sinasabing branch ng MTC niya yan, wala ho kayo makikitang ganyang case file number. Totoo po. Kasi kung talagang kayo, ninenervyos kayo, i-verify nyo. Hindi po ba? Hindi po kasi po pwede na lagi tayo ninenervyos. Hindi tayo po pwede na lagi na lang natatakot. Kailangan pong harapin natin. Kasi tayo rin naman po, isa ho tayo sa gumawa po nito. Huwag ho nating isisi lahat sa OLA. Okay? I'm not saying na walang na kinakampihan ko sila. Ang sinasabi ko po, may parte po tayo rito. Okay, nag-apply po tayo, dinisburse nila, but unfortunately, may mga maling pamamaraan po ng pagpapautang yung automatic disbursement, di po ba? May mga ganun eh. Pero kung sa maayos nyo naman na-receive yung pera, dinisburse ng tama, na-explain naman sa inyo ng maayos, well, legitimate na utang yun eh. Okay po? So, ibig sabihin ko lang po dito is may party tayo, nag-apply tayo. Now, naibigay naman ho sa atin, dinisburse yung pera, di ba? So, kailangan po nating bayaran. So, ganito lamang po yan. Pagka po yan, legitimate. Okay? Makipag-ugnayan po tayo sa kanila. Email po natin. Okay? Tell them kung kung mayroon silang payment plan, payment option, gusto niyo i-avail. O kung ano man lang po pwedeng ibigay sa inyo para ma-ease yung inyong pagbabayad. Okay? Pero pag kayo ay winalangya pa rin yan, tinakot, ay isang tabi nyo. Okay, now, check also kung yan ay illegal. Kung illegal yan, kung magkano lang yung dinisburse, yun lamang po ang bayaran po ninyo. Now, meron po palang nagmensahe or nag-comment doon sa ating last video na dapat sana idol, sabihin nyo kung anong OLA yan para maiwasan ng mga tao. Siyempre, bugok ang sinasabi nyo, dapat pangalan ng OLA. Okay, ito lamang po ang aking masasabi dyan. Kasi po, ako po ay naghahanap buhay bilang isang maniningil sa isa pong lending. Okay? Kailangan ko pong protektahan yung aking professional confidentiality and responsibility. So, hindi ko po pwedeng sabihin yung mga pangalan nila. Baka mamaya kasi sabihin nila sinisiraan ko po sila. Okay? Sana po naintindihan po ninyo. Kaya nga po itinuturo ko sa inyo kung paano i-check yung mga legitimate at saka mga hindi. Okay, pupunta lang naman po kayo sa website po ni SEC. Nandiyan naman po yung list of recorded online lending platform. Pagka nandoon po, legitimate yun. Pag wala, illegal po yun. Tsaka, isa pa po, ang pinofocus po natin kasi dito is yung siyempre karapatan po ng mga bawat borrowers, tsaka yung po yung responsableng pagpapautang at siyempre, 'di ba? Paano natin i-handle yung mga mga hindi tamang paniningil. Okay, yun po yung purpose ng ating channel. Kaya hindi ko po siya sinasabi unang-una, kagaya sinabi ko kanina, naghahanap buhay ako bilang isang maniningil sa isang lending company. So, it's unethical on my part na sabihin yun. Baka mamaya sabihin nila, sinisiraan mo lang kami. Di ho ba? Hindi ho yun ang aking pakay.
Okay, ang pakay ko po is makapag-educate sa inyo kung ano po yung tamang pamamaraan ng papangutang, paniningil, di po ba? Para at least alam po nila. Kasi kalimitan po sa atin, hindi naman talaga alam yan eh. Di ba? Ang alam po natin, actually, nagiging pang ano na nga, normal na nga. Di ba? Ang pangungutang, which hindi dapat. Kasi dapat, alam natin sa sarili natin kung kaya natin magbayad o hindi. Di po ba? Kasi kagaya niya mga bugok na yan, di ba? Na-normalize na yung pagpapautang eh. Napakadali na lang. Di ba? Pag nakuha pangalan nyo, cellphone number po ninyo, ayun, diretso na kagad dun sa inyong e-wallet. Without them explaining kung magkano yung na-approve, di ba? Magkano yung dadagdag na interest, magkano ba yung dapat bayaran, di ba? Magkano na lang yung marireceive, kailan yung first due date, gaano kahaba yung termino, di ba? Importante po yun, batas yan. The Truth in Lending Act, which is hindi nila sinusunod. Okay po? Yan ho yung maling pamamaraan ng pagpautang na ginagawa po nitong mga bugo katabusado online lending apps. No, kagaya po, na sinabi ko kanina, dun po sa nagpadala ng katanungan na to, hindi ho totoo yan. Okay? Hindi ho magme-mensahe sa inyo ang MTC. May someone ho dapat na nare-receive. Now, kagaya po niyan, naka-receive tayo ng mga ganyang pananakot, di ba? Meron po tayong mga sangay ng gobyerno na po pwedeng tumulong sa atin. SEC, NPC, BSP, PNP, NBI, tsaka po ang PAO. Okay? Likumin po natin or ipunin natin yung ating mga proof na tayo po hinaharas o hinawalang yan. Tapos, mag-file tayo ng complaint. No? Ngayon, pagka yung complaint na yan, madami na at talaga nakakitaan ng probable cause, no? Baka yan, ma-raid. So, pagka yan po ay na-raid now, that's the time po na puntahan po ninyo. No? Para mapanagot at makulong yung mga bugok na yan. No? Sampahan nyo po ng kaukulang kaso. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity ito na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.